Senator Kiko Pangilinan! By the way guys, ako na gumawa nito ng viewers. Personalize to, personalize. Maraming salamat sa aking pamangkin na si Donnie. Ang gwapo niya, no? Ngayon, alam nyo na kanino nagmana. Sa kapatid ko. Ito si Anthony, ang mas bata kong kapatid. Mayor Joy Belmonte, mabuhay! Vice Mayor Ian Soto, Congressman Patrick Michael P.M. Vargas, former Congressman Kit Belmonte. Narito rin ang kinatawa ng MN Party List, third nominee, aking kumpadre, former Congressman Erin Tanyada ng ML. Pasalamatan din natin, Majority Leader, Councilor Toray de la Mente. Ang ating mga konsehal, Joseph Visaya, Alfred Vargas, Mrs. Shai Liba, ang ating mga Kiko Bang Volunteer. Nais ko rin i-acknowledge dahil sa pagod at hirap at sakripisyo na ginagawa nila na hindi naman nila naging desisyon na ako'y tumakbo, ngunit nung tayo ay nagpasya, tumaya din sila ang aking mga kapatid. Siyang kaming magkakapatid na rito ang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ako lang pala wow. Ayan, si Felici, ang aming mas batang kapatid, ang aming panganay na si Maricel Arenas. Ang sumunod sa kanya, wala rito, pero nangangampanya rin, si Angeli Valenciano, kinananda. Ang sumunod sa kanya, ang ate Nenet ko. Yan ang kamukha ko. Yan. Mas maganda siya. At ang aking mas batang kapatid, although mas mukha siyang matanda sa akin paminsan-minsan, si Anthony Pangilinan. At ang aming bunsong doktora na kapatid, si Donna Pangilinan Simpao. At siyempre, sa aking mga pamangkin, narito rin. Andyan si Hana, siyempre si Donnie, si Hana, si Stella, si Benjamin. Oh, yan. Yung dalawa ko si anak, nasa Amerika. So medyo nag-aaral pa. At yung pa siyempre, may ibang ginagawa ngayon, pero tumutulog din. Patiin din ang Santa Monica Seniors Federation, Quezon City Barangay and SK Council officials. Excited kayo, ha? Kagawad Marvin Manalo, presidente rin ng homeowners ng Villa Verde. Maraming salamat, pati sa mga board of directors ng Villa Verde homeowners. Tama na ba yun? Ito na. Ang SBT party list, RJ Belmonte ang first nominee. Mabuhay! Magandang umaga, Quezon City!
laging homecoming para sa amin, sa akin at aming mga kapatid ang Quezon City dahil mula 1961, actually 1959, hanggang bandang 1990s, diyan kami namamalagi sa UP Village sa Quezon City. Nung pinanganak ako, diyan po kami tumitira sa Mahusay Street, UP Village, Quezon City. Dito po sa Quezon City ako nagkamalay. Dito po sa Quezon City ako unang umibig. Dito rin ako sa Quezon City unang nabigo sa pag-ibig. At dito rin ako sa Quezon City umibig muli. At hindi na nabigo. Dahil dyan sa ABS-CBN, niligawan ko si Sharon. Kaya napaka-lapit sa aking puso, maraming memories ng Quezon City. Salamat Quezon City na kami po ay namalagi dito. At kung hindi ko niligawan si Sharon dito sa Quezon City, hindi kami nagkatuluyan. Unang umibig, unang nabigo, unang muling nagtagumpay sa pag-ibig. Pero hindi lang yun. Sa pag-ibig sa bayan, dito rin ako sa Quezon City nag-umpisa. Bilang UP Student Council President, ako'y naging student leader dito sa UP Diliman. Bilang student leader nung panahon ng diktadura, doon ko nakita, nagulat sa katotohanan ng kawalan ng katarungan, ng kahirapan, ng pang-aapi. Kaya doon pa lang, nag-umpisa na tayo dyan sa UP, dito sa lungsod Quezon. Dito ko natutunan din mahalin ang inang bayan. Salamat Quezon City. Dito ako una rin nahalan bilang elected official ng 4th District ng Quezon City bilang konsehal. Naglingkod sa inyo sa lungsod mula 1988 hanggang 1992 at naglingkod ng tapat at totoo. Tayo po ang naging panukalang batas at pangunahing nag-akda ng Department of Social Welfare ng Lungsod Quezon. Dati po kasi office lang yun. Noong pa man, inuuna na po natin ang mga kapos, ang mga kinakailangan ng tulong ng gobyerno. Tayo ang principal author na itinatak ang Department of Social Welfare ng Quezon City Government. Sino rito ang nakikinabang ngayon sa mga social welfare at social assistance programs ng ating pamahalang lungsod? Taas ang kamay. Ayun. Kahit paano, sinimula po natin yan nung ako'y konsehal. Pinakabatang konsehal ng Quezon City mula 1988. Salamat ulit, Quezon City. Dito ako natuto ng eleksyon, paano tumakbo, paano mangampanya, at paano manatiling tapat at totoo sa aking panunungkulan. Di po ba? Dito rin sa Quezon City, 3 beses na akong tumakbong senador. 3 beses din niyo ako hinalan dito sa ating lungsod. Maraming salamat, Quezon City. Maraming salamat sa inyong naging tiwala at suporta. Lagi akong nananalo, laging nasa top 12 pagka sa lungsod Quezon ang pinag-usapan. Maraming salamat at dahil doon, 3 beses kayong nagtiwala sa akin. 3 beses akong naglingkod. Sa 3 termino natin bilang senador, wala kayong narinig na anumang kasong katiwalian na ako'y nasangkot. Ang pagkakampanya natin matatapos na mamayang hating gabi. 7 araw ng pagkukumbinsi. Hindi biro mangampanya sa buong Pilipinas. Kung kaya ko lang hatiin ang aking katawan sa
100 piraso para lang maabot ang ating mga kababayan, gagawin ko. Nung tinanong sa akin, paano ba ang pakiramdam ng nangangampanya sa buong Pilipinas sa loob ng 70 araw? Ang sagot ko, hindi mo na naisin sa pinakamasama mong kaaway. Hindi madali. Bakit ko nga ba ginagawa ito? Nahihiwalay sa aking misis. Nahihiwalay sa aking pamilya. Puyat, walang tulog, nagugutom, bilad sa araw. Bakit ko ba ginagawa ito? Dahil nakikita ko na ang ating bayan, nagkukulang ang mga leader na may tapat at totoo para sa taong bayan. Nakikita ko na ang ating bayan, kulang na kulang ang mga leader na tunay na maglilingkod, hindi sa sarili, kung hindi maglilingkuran ang bayan. Muli po natin tinatawagan ang ating pinakamamangan Mayor Joy Belmonte, Congressman P.M. Vargas, at Councilor Joseph Visaya. Patiin din pala natin, Congresswoman Maribig Opilar at 60. Dahil natin boss, baka meron. Maraming salamat, kids! Iba na naman natin si Senator Kiko Pangilinan! Maraming salamat ulit, Quezon City. Ulit! Ikutan po natin ang ating mga leksyon sa screen para sa isa pang konsentrasyon mula sa ating mahal na si Gary Valenciano. Alam niyo, hindi ako may kailangan sa politika. Pero ang alam ko, marami na nagsili at lumisas ang bawat isa sa nilalang pangako. Kung pupusin, marami sa kanila talagang magaling magsalita. Ang dasal ay dumating ang panahon na magkaroon ng tuloy-tuloy at seryosong hangarin ng tuparin ang magagandang ng bawat kandidato para sa bayan. Kaya ito ipinuntos dahil ang tao alam na ang pinakamalaking kayamanan niya ay ang katotohanan na lagi siyang lumalang para sa katotohanan ng tao. Ito naman siya, tumatakbo, lumalaman, at sana sa pulo natin lahat ay manakit. Kaya hindi lang siya basta kandidato sa Senado. May malay ko ba na siya rin ay magiging isa sa mahal kong bayan na mula pa ng high school ay natipak na ang pusong kong dahil lumabang
para sa kapatid, para sa buhay. Ngayong eleksyon, iboto natin siya. Isa siya sa pinakakarapat. Hindi, siya na ang pinakakarapat-dapat na maupo bilang senador. So when you enter those voting precincts on May 12, if you find it in your mind, you already have to be careful. Sa balota, para sa Senado, number 51, Kiko Pangilinan. God bless.